So ayun, we're back again and again. Again, sa mga bagong pasok dyan, sa mga bagong punta dito on site, at syempre, sa mga nanonood sa atin online. Again, this is Bianca Yao and I'm your head panelist for today. At kasama ko ngayon si Hyde. Mag-hi ka naman sa kanila, Hyde. Hello ulit sa inyo. Ayan, si Nate. Hello. Magandang hapon sa lahat. Yan. At syempre, si Cast. Hello. So, nandito tayo ngayon sa ating pangatlong game. Actually, 1-1 na po ang standing mga hindi nakakaalam. So, eto na. Punta na tayo sa drafting netong magkabilang team. Ano ang masasabi niyo dyan, Hyde? Ito, ang una ko napansin sa execration, binanda lang nila yung IO. Siguro ayaw na lang nilang gamitin, tapos ayaw na lang din nilang kalaban. So, binanda lang din nila. Oo nga. Iwas sakit ng ulo yan eh. Ito, Slardar. Kanina pang... Oh, first game and second game merong ginamit na execration. So, binan ngayon ng TNC yung Slardar. Kasi, isa sa mga comfort heroes yan ng, ng execration. Tama ka dyan. At ano ang masasabi niyo, John? May tanong lang ako kay Cass. Ano ba yung impact ng Queen of Pain? Bakit top pick pa rin sa Pilipinas kumpara sa ibang... Kasi siguro in terms of laning, sobrang effective niya sa laning. Tapos kapag nabigyan ng ng mataas na level, lalo na pag may IO yung kalaban, mga ganon. So isang TP niya lang, sobrang lakas kasi ng burst ng hero na yan eh. So isang TP lang, Scream Wave, patay agad yung IO. Tapos ayun, parang sobrang dali ng tempo ng game pag may mga ganyang hero ka sa team mo. Sa bagay, kahit hindi uso sa iba, basta gumagana at nalalaro na maayos pa. Tsaka yung Queen of Pain talagang Pinoy hero yan eh. Simula Dota 1 pa eh. Oh. So, ayun. Habang dito, Execration, Queen of Pain at Tuskar. Habang dito sa kabilang panig, Spirit Breaker and Wind Ranger. So... Pero wala pa rin puwipik ng Undying dito eh, no? Oh, favorite ni AU yun eh. Oh, wala pang gumagamit ng Undying. Bakit pa kanina mo pa pinupush yung Undying na yan, Hyde? Hyde. Favorite talaga ni yun. Ever since. Malakas siya, kahit hindi uso. Oh. So, sa nakita yung game, no? Game 1 and Game 2, anong sa tingin mo? Ano bang dapat baguhin nila kung saan man? Kung sa Execration muna tayo, anong dapat nilang baguhin at dapat makapag-prepare sila ng maayos dito? Anong gagawin nila? Ito kasi unang game to na walang IO tiny sa laro eh. So, para sa akin, laruin lang siguro na Execration yung game, yung playstyle nila, which is super aggressive. Kasi kung hindi nila laruin yun, anong gagawin nila playstyle, di ba? Doon na lang sila sa kung saan sila komportable. So, yun yung para sa akin. Okay, sa bagay, naninibago pa rin naman ang Execration na, syempre, Kimo ang hitter sa ngayon. Sa mga hindi po nakakalam, ang lineup po natin si Kimo ay carry na dito. Off-laner siya ng Execration habang ang sa dalawang games na nangyari, si Rara and Fox ang kanilang support. Ikaw, Nate, ano bang sa tingin mo ang dapat gawin ng Execration? Ang maganda kasi ngayon, dead even na yung score. Kumbaga, walang momentum na nabuo, bali magsisimula na uli. Tsaka fresh start talaga sa paningin natin, wala yung Tiny Wisp. Kumbaga yung diskarte talaga nila, hindi yung mga nagaya nila sa ibang team na nagta-Tiny Wisp eh. Ito na yung abangan talaga natin. Kumbaga ito parang balik tayo sa game 1 eh. Tapos siguro na-realize na rin ng Execration na kailangan ma-prevent nila yung kumbaga kahit na sobrang ganda ng lineup nila na first 4 heroes nila, sobrang ganda na. Hindi nila naisip na yung pala yung gagawin ng TNC sa second game na sa laning phase pa lang dudurugin na sila. So dito siguro tayo na subukan na makipagsabayan muna sa lane, tapos yun, farm ng items sa mag-decide kung ano. Gawin lang ng Execration ginawa nila nung game 1 kasi... Ay, Undying basta. Pinakinggan ka na nila So ayun. May malakas din kasi naman talaga yung lalo na yung task Undying sa lane, dual lane. Sobrang lakas niyan. Ang hirap pigilan. Sa bagay. Sino sa tingin Kaso nag-counter pick agad yung Gyro. Sino sa tingin mo yung support? Yung task or gaming na lang. Magsa-support yung dito, Undying. Support Undying, Trilane Tuskar. Hindi, dual lane, off lane sila. Okay. Sa bagay. Tapos ito, nag-atay tayo sa pang-apat na pick dito ng Execration, no? Hindi naman sa kanina. Medyo durog ang Execration sa pangalawang match nila, no? Tingnan natin dito, 1-1
ang standing. Tingnan natin kung sino ang lalamang ngayon. Pero yung prediction nyo, di ba? Kanina, puro execration kayo. May sumpa si Nate, wag niyong gagayahin. Ito kung sino man yung ipipredict dito ni Nate sa game na to. Sasabihin ko sa inyo, May last basta na kayo. yun. Matatalo yun. Ano na ba score ng prediction ni Nate? 0-2. 0-2 ba? Okay, so ito, nag-aantay na lang tayo sa last bans and last picks ng magkabilang team. Ito, nandito tayo sa TNC Pro Team para sa kanilang last ban. So, sa tingin nyo, ano bang kailangan pa nilang hero para mabuo na yung lineup nila? Tingin ko offlane na lang kulang dito sa ano eh. Tapos, pwede ko ba sabihin nyo yun? Pero hindi ko na sasabihin, baka marinig eh. Ikaw, di ba, Kas, di ba, isa ka sa mga kilala bilang magagaling na team captain at syempre, ikaw yung namimili ng mga heroes nyo, no? So, sa tingin mo, dito sa TNC na to, anong kailangan nilang Meron pang kunin pa? offlane na lagi nilang ginagamit na hindi pa nababan eh. Yun nga yung Beastmaster. Oo, yun. Siguro pag mahirap yun. pag hindi binan ng ano yun, sigurado yun na yun. Ikaw, Hyde, mukhang malalim ang iniisip mo dyan, ah. Iniisip ko kasi kung ano yung last pick na execration kasi obvious naman na carry na yung last pick nila yung tri-lane, safe lane, yung safe laner nila kung ano yung gagamitin nila. Ikaw ba nung, di ba, syempre execration ka, no, nung Dota 1 days, ano ba yung napansin mo sa laruan ng execration nyo dati sa laruan ng execration ngayon? Malaki na ba yung pagbabago, yung meta ba, ano ba? Oo, sobrang laki na ng pinagbago ng Dota ngayon Like sa what? dati. Kasi dati si Kimo, siya yung core namin, mid lane namin. Sobrang laki ng gap ng skill level niya sa ibang mga players. So, Oh. hindi kami hirap, tsaka malaki tiwala namin sa isa't isa. Kaya kahit ano lang yung gawin namin, okay lang kasi alam namin mapupull off namin. Ba't ka ba nag-quit? Hindi, yung time na yun kasi iba pa yung esports. Masyado pa maliit yung yung mga price, ganon. Oh. Kaya mahirap mag-competitive dati. Unlike ngayon, sobrang swerte na ng mga gamers. Hindi ba kinik ka nun? Alala ko nga yun. Sinasabi mo, ang mga akala po ng manonood natin ngayon ay Bulong-bulong ang nag-quit captain na Dota daw eh. daw si Hyde, pero ang hindi natin alam, kinik po siya mga kapatid. So, wala po ako sasabihin. So, ito, last na hirit. Ito, ano ang prediction nyo sa game na to? Ikaw, Nate, ikaw una. Ako, iwas na kayo sa akin. TNC yata. DNC ka ngayon? Balik ka na sa kalya, Lily. Balik loob. TNC. Sige, execration pa rin ako. Hindi magbabago yung pick ko. Okay. So, mukhang ready na tayong lahat. Ipasa na natin sa ating shoutcaster na si Duno. And this is now game number 3 of this best of 5 series, Execration versus TNC Pro Team. Again, my name is Dun and I'm from Mineski TV. At ako nang bahala sa inyo mga jer. Sasuportahan ko si Hyde. Execration ako dito dahil swerte ako. Pag ako nagkakas na nanalo, Execration. Ganun lang yan. Pakilala natin ang mga gumagamit for TNC. Nico AU, Bounty Hunter. Sam H playing that Spirit Breaker. Tihi on his Gyrocopter. It's X Lucky playing the Winter Wyvern. Raven, ang Wind Ranger naman para dito naman sa Execration. It's Rara playing the Disruptor. Nando Spectre. Queen of Pain by Doa. Undying by Kimo. And we will be seeing a Tuskar as a support dito being played by Fox. Wait lang. Pangit sa tenga. Ito. Check. Okay. Sound check. Okay ba tayo dyan? Okay tayo dyan. Rock dito. So, tignan natin kung sino ang unang aalagwa dito sa dalawang teams natin na nagbabakbakan dito. Again, naririnig tayo or baka naririnig tayo ng mga team kahit nasa gaming booth sila. So, medyo limited amount of ano lang yung pwede natin sabihin. Pero okay lang, nakikita naman natin sa screen yung mga pangyayari. Kaya check lang natin dyan. Tama lang yan. Tama lang ito.
So, tignan natin. Okay. Doa is on the Queen of Pain. Probably mid lane siya rito. He will be getting a bounty rune. Gyrocopter getting a bounty rune of his own. And TNC, they will be playing a Gyrocopter mid by the looks of things. Usually, ito talaga yung laro ng TNC, pare. Ano to eh? Gyro mid sila rito at ang build nito, max hotdog dati, pero Gyrocopter opting out for a rocket barrage as first skill dito. Tihi, tignan natin kung sino ang una makakalamang dito sa laban natin. Ayan, discarding Marino lang dito. Yapi. Nando ay nandito sa ating strong lane for execution. He will be supported by Rara dito. Tignan natin kung medyo alanganin tong dual lane nila dito sa top lane since hindi naman offensive hero ang Disruptor. Feeling ko mahahara sila dito with that power shot coming in from Wind Ranger and even dito sa Arctic Burn ng Wyvern. Mahihirapan ang Spectre natin dito na maipon yung mga gamit niya. Pero tiwala lang tayo. Si Nando yan. Alam ni Nando ginagawa niya dyan. Bottom lane matchup, Tuskar and Undying up against a off-lane Spirit Breaker naman para dito sa TNC. Of course, whenever there is a Spirit Breaker out in the open, expect engagement left and right. Dahil yan naman ang specialty ng Spirit Breaker. Ang makipagdigmaan at mampasok. Wala namang brabor sa mid, mga ganun. Oy, pero delikado rito mga kaibigan. Hindi natin pwede sabihin, pero ang one-on-one match natin dito, tinarakan ng Shuriken toss not connecting, and that Queen of Pain will just pop is out para mapabalik ang HP niya rito. Tignan natin kung what will be the play para naman dito. Execration getting the first blood, and it is Kimo getting that kill on that Spirit Breaker. And again, Kimo, medyo by the looks of things, medyo okay naman siya sa kanyang off-lane role. Utility, sige mo, usually carry yan dati nung unang panahon. Pero ito, Doa in the mid lane. He is currently having a hard time dito sa mid lane. 5-1 lang ang kanyang CS compared to a 13-4 Gyrocopter. Kailangan medyo step up ni Doa dito para hindi siya maiwan ng pero eto na, the harassment coming in from that, oh my god, that charge. Tignan natin, medyo malakas ang bawas dito. There is a post coming in. Ano kaya ang nangyari? Lag, sabi ng TNC dito. And eto na, yung sanay tayong Gyrocopter dito ng TNC. TNC Gyrocopter going for a 1-1-1 build sa level 3 niya. So 1 point on rocket barrage, 1 point on that homing missile, and 1 point on that flak cannon na trying to harass etong Queen of Pain. Force out Queen of Pain out of the mid lane para ma-delay ang kanyang item. Ang ano ko dito is, even though they are playing the Gyrocopter in the mid, still this will be their position 1 hero dahil siya ang agility nila dito at siya ang priority farmer dito for TNC. Ang maganda sa TNC dito is they have that Bounty Hunter, and it is being played by Nico AU. The Bounty Hunter, of course, alam natin pag mga nag-level 6 yan, pag nag-pick up ng level 6 yan, delikado na ang mga kalaban dahil every time na you go for an engagement, you go for an even trade, or if you lose, sigurado, track kill will pay its toll dahil the gold will always be in the advantage of the team na merong Bounty Hunter. Pero segue muna tayo. Binabati ko pala ang mga strategic girls na nandito sa ating secret shop booth. Sila Natividad Sisters, si Erica, si Ana. Ayan, hello sa mga nagagandang babae dito sa ano natin. Pero back to the ball game. Medyo ano dito, napuwersa na mag-rotate ang Tuskar towards that mid lane in order to at least gain or regain control of that lane dahil they are losing this lane sa laban natin. 3 minutes into the game, Gyrocopter, the leading hero in terms of CS, 17-6 up against a Queen of Pain na merong 6-1 lang na CS. Medyo mahirap yan. Mahirap. Ito, top lane matchup natin. Spectre is just 8-2, so Execration losing dito sa early laning phase natin. At delikado sila rito dahil medyo gold reliant yung mga hero nila. Especially, alam naman natin, Spectre won't be online unless makuha niya
yung forever love niya, which is that Radiance na talaga namang nagbo-boost talaga sa ng Spectre sa tikas niya. At ngayon tingnan natin kung ano ang plano. Walang magawa si Nando dito kundi panoorin lang mga bagay-bagay. Lumabas si Bounty Hunter harassing etong Spectre. Tingnan natin kung mapapatay nila to. There's the Arctic Burn coming in, trying to delay, and Bounty Hunter needs to be careful. He is very low on HP. Pero nandito ang buong tropa ng Execration. And there is the Ice Shards, mga kaibigan. Gugulong ba sila rito? Papasok. Pero mukhang hindi nila gagawin. Nagpigil ang Kuya Pax mo rito. So, 4 minutes into the game. Execration, they are up by 1 kill in dun sa kill department natin. Pero, silipin nga natin network. It is Undying ni Kimo leading the game. And maganda ang pinapakita ni Kimo at this rate mukhang maaga makakapag level 6 ang Kuya Kimo mo rito. Ibig sabihin, once na ma-reach ni Kimo ang level 6, I think the play for Execration should be try to force engagement. Sabi nga ni Cass, kailangan mag 5-man YOLO na sila rito. Undying dropping that tombstone, and Spirit Breaker will just charge away, pero he will just cancel it quickly para lang naman sa makakreate ng distance dito. At eto, Wind Ranger is number 3 in terms of network. Face boost is up on him. Oh no, Nando, delikado siya rito. Pwede siyang itali sa puno ng bayabas. Tignan natin, there's the shackle shot connecting. Walang makakapigil. Nando lumusot sa puno. Yun lang. Pero yung tropa mo, delikado rito. Oh no! Nando, nagtago. Biglang liko. Nag-rolly only power shot ka, boy. Tatago ka pa. Huwag ka magpanggap na puno dyan. And that is TNC taking down 2 heroes in that top lane. At eto mga kaibigan, ang paborito natin, ang hotdog ni Aljur. Chasing Queen of Pain. Boom! Ang kate, diba? Aray ko. Level 3 on that hotdog mga kaibigan. There's the Pascar going in. Medyo nasa mali ang desisyon niya. Pumasok dito. Hinahabol na siya ng hotdog and he will go down. And TNC with 3 kills in a row. And delikado, Exe. Kailangan nila si Captain Charisma. Ano ang gagawin ni Captain Charisma? Undying lang siya. Level 6 siya rito. May TP na siya. Tignan natin kung paano mag-way. Charge doon sa Spirit, sa Queen of Pain. Lumaban ang Queen of Pain dito. Nakipag-bruskuhan kay Spirit Breaker, pero Spirit Breaker masyado makuha. Makunat pala. Ito Queen of Pain. Pumapag pa. Dumating na yung Taskar. Ito na yung tropa ko. Boom! Sinarge na naman siya rito. Snowball sa mukha. Oh my God! Oh my momay! Pero sinaksak ng Bounty Hunter ang Queen of Pain dito. That is just a 1-for-1 trade. An offlane for your mid lane, and this Queen of Pain will be delayed. Lalo pa siyang madidelay dito sa laro natin na to. Nando now up with a Ring of Health. So mukhang Vanguard ang magiging item choice for Nando dito sa laban natin na to. Medyo okay lang, sustainability, pero alam naman natin, the toll of having a Vanguard is it will delay your Radiance dahil medyo mahal ang Vanguard buy. Ito, power shot sa mukha. Nakita na naman si Nando. Nagpapanggap na naman kasi siyang puno rito. Hindi niya alam kung saan siya lulusot. Gusto niya blind spot dito, pero meron pa parating. Medyo malayo pa. Malayo pa ang package mga kaibigan. Ito na, nagmamadali siya. The Space Cow. Walang makakapigil sa kanya rito. Tingnan natin. Pupuwersahin niya pa. Santantini. Tugstugududoy. Oh no, here comes the boom. Pero pinana. Wala. Sa pool. Sa pool, boys. Hindi, medyo ginamit lang naman lane charge para dun sa vision. So, okay lang. And they will get a secondary kill on this position 1 hero of Execration. At delikado sila rito. Spectre dying for the second time. 5-3 is the score. Going 8 minutes into the game. It is actually just a 500 plus gold lead going in favor of your TNC. They are also up by more than 750 pagdating naman sa XP dito. Pero ang ano rito for TNC is they are ahead of the game. They have the Bounty Hunter. Oh no, hindi nila alam ang mangyayari dito. There's the cooldown. Kimo delikado. Nagsumiksik sila rito. Here comes the charge. Kimo hindi niya malapag niya ang tombstone, pero namatay na silang dalawa. And Kimo and company going down again. Hindi nila na-calculate na nandun ng Bounty Hunter at alam ng TNC kung nasa ng posisyon nila rito. Nahuli silang natutulog sa pansitan. Oh no. Execration. Semi ano sila rito? Semi baog.
dahil nakuha na rin ang tier 1 tower top nila rito, so that will be much less space for your Spectre to operate, given the fact na masyado ng mabigat etong pagpa-farm niya dito sa top lane. Of course, Wind Ranger number 2 in terms of CS, 3,900 for the in terms of net worth. At ano ba magiging exciting niya? I think he should go straight Ag Scepter dito. And again, kita mo yun, multiple mga kaibigan, ultimation, tumama, blink out, shackle shot connecting onto, the charge connecting onto as well. Queen of Pain will go down. That's the second kill. They are chasing the Disruptor. They want more. Tumatakbo si Rara rito mga kaibigan. Huwag ka nang tumakbo, Rara. Huwag mo nang pahirapan ang buhay mo. Okay, bingo ka boy. Boom! Panes at patay na rin si Rara rito. Tatlong patay si Nando, nagpa-farm pero wala siyang item. Si Taskar buhay. Nakapag-TP. Ay, hindi. Ewan ko. Tumakas siya dito. Pero nakakalungkot. Sige mo naman nakipagbakbakan. Binangga na naman siya dito mga kaibigan na hit and run. Gusto ni Kimo ng bawi. Ito na. Snowball. Eye shards. Sinapak ni Kimo. Boom. And it will be Queen of Pain securing that kill. 10-4 is the score. 6 kill advantage going in favor of TNC. At ito na naman ang problema nila rito. Hindi nila masolusyonan mga kaibigan. Eye shards, rolling thunder, wave sa mukha, Queen of Pain blinking in however. Tignan natin kung makakataka siya. He will pop that magic stick. Shackle shot connecting on the Queen of Pain, and that is a kill going in the way of TNC again. And Taskar, kinulong na lang ang sarili niya mga kaibigan. Wala na siyang magawang matino. Kinulong ang sarili. Amazing, beautiful. Ba't mo kinulong sarili mo? Samantalang ito mga kaibigan, walang puso. Walang pusong Spectre bumili ng Vanguard. Pero, naku po, hindi ko pwedeng sabihin. Pero, mukhang masasagasaan na naman siya mga kaibigan. Masabangga na naman siya rito. Boom! Sapul na naman sa mukha. Eto na, nagkakabola na rito. Lumalaban si Nando. May Vanguard ako, boy! Hindi mo ako matatakot. Vanguard yan, bye! Kunat niyan. Pero pinagpaplanuhan na siya ng masama rito. Hindi na naman alam ni Nando kung saan siya magtatago rito at mukhang itatali na naman siya sa bayabasan. Okay, inatras. Power shot ka by Queen of Pain is here. Nando going down. Spirit Breaker is still alive. One more hit, he will go down, but that's the Cold Embrace saving him. Pero Queen of Pain will be able to clean house since wala na. May magic siya rito. Pero mo normal, pinabalik mga kaibigan. Balik ka muna dyan. Winter scores! Rolling Thunder! Shackle shot connecting on Queen of Pain. Oh my God! Sige, pilit mo. At ito, medyo TNC. I think medyo ang nagkakaroon ng laps ang TNC dito. Medyo nag-overextend sila rito. There's the track again on that Bounty Hunter. Gyrocopter is here. Here comes the toss. It will connect on 2 hero. Gyrocopter, shackle shot by Wind Ranger. They will be able to take down 2. Pero they will also lose 2. Masyado mainit ang laban natin ito. Queen of Pain, bumiblik out siya rito pero hindi niya alam. Mayroong vision mission. Tingnan natin kung tatamaan siya ng pana rito. Spirit Breaker, shackle shot connecting again. Tinamaan ang hotdog sa mukha. Triple kill. Burado ka boy. At this engagement favoring TNC dahil may Bounty Hunter sila. And 16-8 is the score. You are now looking at a 4K gold discrepancy favoring TNC. Experience is now up to 3,000 and execration. Nasa mali sila rito. Dapat pag may Spectre kayo, hindi kayo naipagjuntukan kasi wala namang gamit yan. Pero ito, delikado ang mga tropa pips natin. Kimo, hindi pa buo ang mecha niya rito. Their tier 1 tower in the mid lane. Pwede bumagsak dito. Spirit Breaker, sinahabol. Ito na naman ang Gyrocopter. Pinaulan na naman sila. Oh no, Rolling Thunder. Queen of Pain being focused down dito mga kaibigan. There's the wave. Tinamaan ng Akasha. Nagkakulong ang boy pa Queen of Pain dito. And they managed to take down 2. Pero tinamaan ng panang mala Robin Hood. Burado na naman sa mapa. Queen of Pain, suki ka boy. Suki ka. Nasuki siya rito. Hunt will be used and Nando will get that assist. Delikado na naman. Ito na naman mga kaibigan, ang track Dota. Courier being baited down dito. Tignan natin kung habulin. Glimp back pabalik. Kanta ng kulong. Amazing kulong mga kaibigan. Bounty Hunter is alive forevermore. Tignan natin kung mamamatay siya rito. Boy pa siya. She's still alive bro. Oh no! Delikado, nagkakapulan. Na-track Dota na naman. Wind Ranger nagpapadali. Binabarada. Pero mapapatras siya rito. Pero eto na. Ang tropa mo. Nagcha-charge na. Pakabilis Kuya Eddie. Bakit sa puno? The ultimate! Patay na naman. 19-10 is the score. Spirit Breaker providing that vision.
Gyrocopter with another kill. Spectre going down. And Execration. They are losing this engagement. At wala. Delikado na dito. Gyrocopter is now 7,100 in terms of net worth. At masyadong malaking kalamangan 13 minutes into the game. At nako po, Kuya Eddie. Eddie, wow. Kimo, completing a mechanism. Item check tayo. Wind Ranger. Just 200 gold short of that Aghanim set. Bounty Hunter level 7. Urn of Shells, Tranquil Boots, and Orb of Venom. Gyrocopter. Drum of Endurance. Aquila and Face Boots. There's the toss coming in. Napakasakit. And Queen of Pain na naman. Oh no! Here comes the rocket, mga kaibigan. Napakasakit! Kalahati ang buhay! Oh my God! Queen of Pain will be able to blink up, pero Spirit Breaker is here! Pinata na naman sa mukha! Lagi ka na lang napapada! Tinati sa bayabasan! Pinagbuhol sila, mga kaibigan! Patay si Rara rito! Oh my God! Spirit Breaker nakikipaglaban sa tombstone! Dahil magbabasan tayong minamanong mga kaibigan! Tingnan natin! Oh! But Ashards though, hindi ko alam kung paano, pero meron ako, hahabol tayo dyan, Kuya D. Boom! In uppercut. At nako po, nakakuha rin sila ng kill dito. So Execration taking down 3. They will lose 2. Pero again, track gold everywhere. It will still be favoring TNC. At makikita mo naman yan. Kita mo naman ang gold exchange. It's 2,000. More likely, 2,000. At Nando, paano ka magkaka-radiance? Ang tanong. Paano ka kukuha ng money for Radiant? Naku po, inimintis pang creeps. Delikado. Okay, mahusay. Pero si Queen of Pain talaga ang storya dito. The story of my life for Queen of Pain is homing missile, charge, arrow, lahat nakatutok sa kanya. Ito na naman, nakatrackdota na naman siya dito, mga kaibigan. There's the glip back. Pero okay lang, Queen of Pain. Ito na naman si Spirit Breaker. Delikado na naman siya. Napakalungkot ng buhay mo, Queen of Pain. Hindi ko alam kung paano ka mabubuhay. Pero kumbaga lahat ng gagawin para makontrol ka. Charge, track, power shot. Naku. Wind Ranger and Winter Wyvern, however, now pushing this tier 1 tower in the bottom lane. That focus bar will be spammed out by the Wind Ranger since meron na siyang Axe Scepter dito. There's the hunt coming in. They will be able to take down the Bounty Hunter. There's the glip back on your Spirit Breaker. Here comes Spectre. They want to chase. Winter's Curse on 3. Perfect Winter's Curse. The lockdown will be used. Pero boy pa rito. Oh no, sige mo. Nagmacho baba. Macho man Kimo. Rolling Thunder. Boom. Oh my God. Patay na naman dito. Sige mo, delikado. Tinali yung creeps. Amazing player. Pero binarunahin Kimo will go down. Tihi with a triple kill. They will lose 4. And Nando, siya na naman ang buhay. Either patay si Nando o patay yung 4. Mamili kayo. Ganun lang yan. And Wind Ranger and company, realizing the advantage they have sa mga team fight engagement. And you are now looking at a 12 kill advantage going in favor of TNC. Pero alam mo, hindi tayo pwede magpakasigurado. Spectre is still Spectre. Once Spectre, makukuha niya yung rad, mag-transition siya dun sa mga talagang alam naman natin na ang talagang mga carry, mga ganitong hero, mga Spectre, sila yung mga talagang bubuhat. Ang kailangan lang ng Execration ng tanong, can they hold TNC yung threshold na tipong pag nag-online yung Spectre nila, kaya pa nilang lumaban. Hindi sila pwede magbigay ng sangkatutak na kill dito. Eto na naman, hinahabol na naman mga kaibigan, na-track dota na naman. Oh my God, the Disruptor is the target. Boom! Air strike, connecting. Ang daing ni Kimo, nakikipaglaban dito. Oh my God, 4 step out for that Spirit Breaker. Blinking. Normal. Sige, Doa, pilit natin. And that is Doa getting a kill. So that is an even trade. 1-for-1 trade. Ang dying, inahabol na naman ng Hotdog Neljor. Raven taking down the Tuskar dito. Kimo! Lord Kimo, what are you doing? The Hotdog is real! Sa bull, sa mukha, yung Hotdog. Naputukan na ang Hotdog sa mukha sa Kimo, mga kaibigan. Amazing! Hay nako! Ganun talaga. At hindi sila pwedeng alam natin na masarap kumain ng hotdog. Pero hindi dapat araw-araw. Mapupurga ka dyan. Pero ito.
Isa na ng mga sneaky balbo ang galawan mga kaibigan. Napablink out kagad ang kuya mo. Alam mo, delikado sila rito. Spectre ni Nando. Space created for Kuya Nando. Kahit pa paano, may space pa rin. 2-6 gold for Nando. Gyrocopter, however, getting that SNY. And another very big pickup para dito sa Wind Ranger. Getting a dagger so he can now initiate properly. With those shackle shot, they can easily win team fight engagement since pwedeng pagbuhuli ng Wind Ranger ang dalawang hero dito. Spirit Breaker, alam natin ang patutunguhan ng item niyan. Opting for a Midas, which means more gold coming in the way of Spirit Breaker. And he will now also complete another set of, another item, which is a very good item para dito sa laban natin na to. Now, they won't be able to detect the Spirit Breaker charge. Since Spirit Breaker, makukuha niya na. Ang napakagandang item na bagay sa kanya. Shadow Blade. Uy! Wyvern, however, dying dito mga kaibigan. So that is a kill, free kill. Spectre. Now, 3,200 gold mga kaibigan. Nando and company, they will plan on taking this game into the very late period. Kung saan Spectre, for me, is the superior carry. But, of course, TNC, they have Gyrocopter and they have the Wind Ranger. So, depende na lang yun sa execution na skill. Execration, they have Undying, they have Tuskar, which is very good actually na hero pagdating sa engagement. Kaso, natatalo talaga sila rito with that damage coming on the side of TNC. Mahirap mag-survive, lalo na sa mga early scrim. Since, maliit lang yung HP pool niya. Pero I think the more na tumatagal tong laban natin nito, I feel na the more na pumapabor sa execution ng mga bagay-bagay. Since, alam mo na, Spectre game, and the Spectre game is real. And here comes, di pa binibili ni Nandong putik dito mga kaibigan. Naku po, delikado sila rito. Pwede sa pakay. Bili mo na. Binili. Oh! No! The relic! Ay! Nabot ng relic! Napaka-beautiful clutch play coming in from the courier. Getting the relic on time. Mahusay na delivery mga kaibigan. Kalahin mo yun? Nagawa niya pang ma-deliver yun. Uy! I like this. Despite going down 7 times already mga kaibigan, Dowa getting ang kanyang first big item, which is an Ag's Scepter, meaning it is now piercing yung magic damage niya. It pierces spell immunity. Hoy, tignan natin. Hop, medyo maganda lagayan dito. Hop, oh no! Sinatsa naman siya rito! Trackbota na naman dito mga kaibigan! Sinapak sa mukha! Another sapak! Pinana na naman Nico AU with that KS amazing. So, Disruptor, wala nang ligtas na lugar, and I feel walang kwenta ang Glimmer Cape dito since truck will be thrown at them. So, no, walang kwenta ang pagiging invisible. Pero ito na naman mga kaibigan. Naku po, nakakita na naman ng truck doon. Sinapak na naman sa mukha. At si Nandong putik na truck dota na naman. And they will lose their position 1 hero. Alam mo, hindi ko maintindihan May bounty hunter. The mere fact na may bounty hunter, anong ginagawa nyo sa gubat nyo? Na wala naman kayo sentry, you don't have any detection. Malamang, goodbye sa PAW. Goodbye AW. Walang aw sa PAW. Tinanan mo naman ng hotdog dito mga kaibigan. Delikado na naman sila rito. Truck dota na naman. Tatamaan na naman dito si Queen of Pain. Napakalungkot ng buhay niya mga kaibigan. Samantala, the tier 3 tower in the mid lane taking so much damage. Wind Ranger with that focus fire. At eto, Ice Shards trapping Gyro, pero now follow up yet on the side of Execration. Radiance is still not up. Truck will be thrown at the Undying. At boom, sakit nararamdaman nila rito. Tinamaan na naman ang hotdog. Focus fire na naman dito. Here comes the Walrus Punch. Queen of Pain. Oh, the Winter Skirts! Perfect! Beautiful! Pero they will also lose the Gyrocopter, ending up as a 1-for-1 trade. Undying nakatrack dota rito. Bakbakan portion. There's the Dash of Appearance. Oh, swerte natin dito Medyo even trade favoring Execration dito. At Execration will hold the line. They will just lose their tier 3 tower, but the Rocks is now in the open. Naku po,